Lupin, nakakalimutan nyo. Kumuha ng atensyon ng mga netizens ang binitawang biro ng veteran comedian at TV host na si Joey De Leon sa isang segment ng noontime show na AAT na Game 5. September 23, 2023, sa round 1 ng nasabing segment, ay kailangang magbigay ang contestant ng 5 mga bagay na isinasabit sa lieg. Tanging necklace lamang ang nasagot ng contestant na halatang nahirapang magbigay ng iba pang salita. Tila hindi nagustuhan ng mga nakapanood ng segment na iyon ang nabitiwang pahayag ni Joey na sinabing maaring isama sa sagot ang salitang lubid. Saad ni Joey, lubid. Lubid, nakakalimutan nyo. Reaksyon ng mga netizens ay hindi tama ang sinabing ito ni Joey dahil sa korelasyon sa lubid ang sensitibong paksa ng pagpapakamatay. Hindi raw ito magandang biro, lalo na sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbibigti sa sarili. Ilan pang mga netizens ang kumuha sa atensyon ng MTRCB dahil sa insensitibong punchline na kanyang hirit. Naging trending topic din sa X ang pangalan ni na Joey De Leon, maging ang MTRCB chair na si Lala Soto matapos nakalampagin ng mga netizens sa naging pahayag ni Joey. Samantala ngayong araw ng Lunes, naglabas na ng pahayag ang MTRCB patungkol sa isyong ito. Ani ng ahensya ay magsasagawa sila ng pagsusuri tungkol sa reklamo hinggil dito. Saad sa inilabas nilang pahayag, taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to ET Game 5 segment aired last 23 September 2023, the Movie and Television Review and Classification Board shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulations. Maging sa self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador ay napareact din ng makarating sa kanya ang naging pahayag ni Joey De Leon. Saad niya ay pasalamat si Joey na wala siya sa Facebook kung kaya ay nakalusot ito ngayon. Samut-sari naman ang naging reaksyon ng mga netizens sa paksang ito. Komento nila, napanood ko yan sumusobra na kasi si Joey dapat manahimik na lang di yung nagjo-joke pa siya di naman nakakatawa at di rin naman natutuwa kasama niya pilit lang. Dating panahon, katatawanan yan pero sa panahon ngayon sensitive issue na dahil sa mga apektadong tao. Ang siselan na ng mga tao ngayon ang lilinis eh. Kaya ang corny na ng mga jokes ngayon kasi hindi pwedeng basta ka mag-joke di tulad noon. Hindi nila alam ang sakit nararamdaman ng pamilyang naiwan ng mga taong nakaranas ng ganong pamamaraan. Hindi magandang biro at hindi dapat gawing biro yun.